Okay lang naman kuya. Ganito ang response sa amin ng kahugot natin si Agus matapos na iparinig namin sa kanya ang quality ng audio ng kanyang kwento sa pagkakarecord nito. But with all honesty mga kahugot ay hindi po maganda. May mga unpleasant noise sa background na nakakainis. Kaya lang hindi talaga namin inulit pa sapagkat matagal at mahaba at nakakainip na proseso ang recording. Baka bukas o makalawa pa ang upload nito kung uulitin po namin. And since nagbigay naman ng permission si Agos na sige ituloy na, eto na itinuloy na natin. So, siya ka pala mga kahugot, bumaba na ang ating subscribers, nagkulay gray na, down na ang araw. So please, sa mga bago lang po dito sa ating channel ay pa-subscribe naman po at pa-share po, paki-like ang ating mga kwento. Okay? Madalang ko sinasabi na please subscribe sapagkat na nakokornihan ako sa kagaya ng ibang mga vloggers na sa una pa lang ay please subscribe to my channel. Ayoko sana ng ganun kaya lang bumaba po talaga mga kahugot. So please, sa mga bago po, please subscribe. At narito po ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Agus na siyang hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, may nakapagsabi sa akin, kahinaan daw ang umibig. Aalipinin ka daw ng puso mo, didiktahan ka at gagawin mo kahit alam mong mali. Tinanong pa nga niya ako, bakit daw inilagay ng Diyos sa mas mataas na bahagi ng katawan ang utak at sa mas mababa ang pwesto ng puso? Ang taong nagsabi nito sa akin, Kuya Bono, ay high school graduate lang, pero nakadepensa din kaagad siya sa pamamagitan ng linyahang hindi mo kailangan ng diploma para maging marunong sa larangan ng pag-ibig. Kasi sa totoo lang, basic lang yan. Siya si Marisha. Ang kanyang pangalan ay hango sa mga pangalan ng mga idolo ng mama niya na sina Marisol Soriano at Sharon Cuneta. Mahilig sa artista at pelikulang Pilipino ang mama ni Marisha, pero siya iba ang trip niya. Pera. Mukha siyang pera pero sa almost patas at malinis na paraan naman. Masipag siyang rumakit, marami siyang alam gawin para magkapera. In short, masipag siya sa trabaho, pero masipag ding magsugal noon. Sa maghapon, naghahanap buhay siya, pero pagsapit ng gabi, pagkatapos siyang kumain, ay nandun na siya, kinaaling ini at nakaharap na sa tong-its. Siya ang pinakabata sa mga tong-itera ng village na ito. Siya lang din ang dalaga noon. Pero ang maganda kay Marisha, hindi naman siya nagpapaumaga sa sugalan. Pagpatak ng alas 11 ng gabi, tatayo na yan at uuwi na. Panalo man o talo, pag alas 11 na, uwian na. Alam ko lahat yan kasi naging girlfriend ko siya at naka-live-in ng ilang taon. Minahal ko siya sa kabila ng lahat ng pamimintas sa kanya ng ibang tao, maging ang ilan sa kanyang pamilya at syempre sa pamilya ko din. Minahal ko siya kahit na hindi niya masyadong nagampanan ang tungkulin niya bilang partner ko. Pinasok ko ang mundo niya at nag-adjust ako. Pero sa bandang huli, naging madali sa kanya ang magdesisyong basta na lang putulin ang aming ugnayan para lang matupad ang kanyang pangarap na yumaman.
Sa iisang village kami isinilang at lumaki ni Marisha. Pero hindi ito village na yayamanin. Actually, maraming mahihirap dito. Kabilang na ang pamilya ni Marisha noon. Construction worker noon ang tatay niya at ang nanay niya ay tipikal na may bahay. 5 silang magkakapatid at si Marisha ang panganay. Yung sumunod kay Marisha at ang pangatlo ay napakaagang nagsipag-asawa, nagkapamilya na hindi sila nakasal. Ako naman, Kuya Bono, ay nag-iisang anak ng aking ina sa kanyang pagkadalaga. Kilala ko din ang ama ko pero mahirap din lang siya at mayroon na siyang pamilya. Sila ay nakatira sa Pulilan, Bulacan din. Kami naman ay dito sa Santa Maria. 4 ang kapatid ko sa ama. Nakakasama ko rin sila paminsan-minsan pero sa kanilang 4 ay ang pangalawa sa panganay na si Jigo lang ang kaklose ko. Mas matanda lang si Jigo sa akin ng 3 buwan. Ang ibig sabihin ay buntis ang nanay ni Jigo nung magkayarian naman sina mama at papa. Ang siste ay hindi daw alam ni mama na may asawa na si papa noong sila ay mag-ibigan. Nalaman na lamang daw ni mama na pamilyado na pala si papa noong si mama ay buntis na. At si lola ay hindi pumayag na maging kabit ang kanyang anak kaya't nakialam ito at pinaghiwalay sila. Natatandaan ko nung grade 3 ako ay muling nagmahal si mama kay Tito Edgar na isang bakla ngunit hindi naman sila nagtagal. Grade 6 ako noong mag-abroad si mama sa Malaysia bilang domestic helper at hanggang ngayon, Kuya Bono, ay naroon siya sa Kuala Lumpur. Pero meron na rin siyang pamilya. Siya ay nakasal sa isang matanda at hindi kagwapuhang Malaysian at doon ay mayroon na rin akong kapatid sa ina. At dito naman sa Santa Maria, Bulacan ay si Lola Luning, ang nag-iisa kong anak na si Jeremy at si Tom na alaga naming aso. Ang hindi ko alam ay magkakampi pala ang ex niya at ang kuya niya kaya 2 tropa yung kumana sa akin.
Tinakbuhan pa ako ng dalawang kaibigan ko noon kasi ayaw nilang madamay. Hindi pinalagpas ni Lola ang pagkakabugbog ko na yon. Nagsampa siya ng kaso pero si Jilly, ang kuya niya at ang ex niya ay biglang naglaho. Nagtago sila. Kaya ang nanagot lang sa demanda ni Lola ay yung mga walang kakayahang magtago. Nagbayad sila ng danyos. Hindi ako gaanong nakumbinsi sa paliwanag ni Irene, best friend ni Jilly, kung bakit pati si Jilly ay nagtago din. Ayaw daw ng pamilya niya na madawit siya sa kaso, humarap sa korte at maimbestigahan. Ang alam ko kasi Kuya Bono ay mahal na mahal din ako ni Jilly at isa sana siya sa maninindigan o magwi-witness sa korte para sa akin. Pero nawala din siya bigla at mula noon ay hindi ko na siya nakita pang muli. Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who said it all. You're the one to make it stop. I'm the one who's feeling lost right now. Now you want me to forget every little thing you said, but there is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, the feeling so strong, were lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go away, I know. Fourth year high school na ako nung maging kami naman ni Emery. Isa siya sa pinakamaganda sa classroom namin pero mahina sa math kung saan ako medyo magaling naman. Nagsimula lang ang closeness namin sa paghiram niya ng notebook ko sa advanced algebra na hindi naman niya naintindihan kahit nagtanong-tanong pa rin siya sa akin hanggang sa dumating sa puntong chinututoran ko na siya na sinabayan ko naman ng paglalambing at pasimpleng panliligaw. Na-develop yata siya sa akin kahit na hindi naman ako kagwapuhan. Pero sabi niya, nakaka-mesmerize daw ang ngiti ko. Gumagaan daw ang loob niya kapag nginingitian ko siya. Sinagot niya ako 2 days before Valentine's Day kaya't nakaranas naman ako ng sweet Valentine's date noon with Emery. Nagpasadya ako ng 2 singsing noon na silver. Tigisa kami at nagsuotan kami ng singsing sa loob ng Catholic Church ng Santa Maria. Nagsumpaan pa kami noon na kahit anong mangyari ay kami ang magmamahalan hanggang wakas. Sa University of San Carlos kasi siya mag-aaral ng college. Sa Cebu yun, Kuya Bono. Pag-aaralin daw siya ng panganay niyang kapatid na doktor doon kaya't alam namin magkakalayo kami. Buwan pa lang ng Abril noon matapos niyang makuha ang credentials niya ay nagpaalam na siya sa akin. Nagyakap kami noon habang pareho kaming lumuluha at muli ay nangako sa isa't isa na hindi kami magmamahal ng iba. Pero first year pa lang kami noon sa college ay nanlamig na siya. Dumalang na ang pagpaparamdam niya sa text o call hanggang sa nakipag-break na sa pamamagitan ng isang text. Humingi ng tawad. Hindi raw niya sinasadyang mahulog siya sa iba. Kahapon lang tayo'y magkasama, at parang bulan ika'y nawala. Sariwa ka sa aking isipan, mga
pagsuyo. Nasaan na ang pangako ako lang mahal mo? Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo? Ikaw ay may ibang minamahal, kung lagi ang iyong ligaya. Kung ikaw ay kanyang iwan, ako'y palagi maghihintay. Nasaan na ang pangakong di ka magbabago? Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo? Nasaan na ang pangako at bigla kang lumayo? Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo? Nasaan na? Second year college naman noong makilala ko si Via sa isang resort dito sa Santa Maria. Buwan pa lang ng March noon, birthday ng pinsan ko si Ate Valerie, at doon ginanap sa resort na yon ang kanyang pagdiriwang ng birthday. Naglalaro kami ng volleyball sa swimming pool. Pasahan lang pero yung isang tira ko ay napalakas at tumama kay Via na noon ay nakaupo sa isang concrete bench sa pagitan ng swimming pool kung saan kami naglalaro at sa swimming pool na pambata. May kausap sa cellphone si Via noon at dahil tinamaan siya ng bola at nagulat ay nabitawan niya ang cellphone niya at nahulog ito sa swimming pool na pambata. Mabilis akong umahon noon at nilapitan ko siya at nakita kong grabe ang pag-iyak niya. Nagsilapitan na rin noon ang mga kasama niya at ang tito niyang bakla ay napakataray pa. Palitan ko daw ang cellphone ni Via. Nagtaka pa ako nung makuha ang cellphone niya mula sa swimming pool na pambata. Basic phone lang naman yon, dipindot at luma pa. Pero ganun na lang ang pag-iyak niya. Hinanapan pa ako ng ID ng tito niyang bakla. Pinitsuran niya ang ID ko at binigyan ako ng 2 days para palitan ang cellphone ni Via. Ibinigay nila sa akin yung luma, yung nasira pero nakalimutan ni Via na kunin ang SIM card niya. Kinabukasan din ay nakabili ako ng bagong basic phone, mas maganda pa at mas mahal. In-insert ko ang SIM ni Via sa bagong cellphone at nabasa ko ang ilang messages doon. Yun lang mga messages na na-open na. Marami pa kasing text ang hindi na-open pero hindi ko binuksan ang mga yon. Sa mga nabasa ko, nakaramdam ako ng awa para kay Via. At base sa mga date o petsa ng mga text messages na yon ay pinadala sa kanya nung mismong araw na nasa resort kami. Brinake siya ng boyfriend niya at sa mga reply ni Via ay nagmamakaawa pa siya na huwag siyang iwanan pero mukhang matigas ang puso ng lalaki. Kuya Bono, may pagka-marites ako nung araw na yon. Sorry naman. Pero naisip ko siguro sobrang gwapo nung ex ni Via. Napakayabang kasi at mapagmalaki pa. May itsura kasi si Via. Maliit lang at medyo chubby pero maganda ang mukha niya. Makinis at maputi pa ang balat niya. Dahil doon, Kuya Bono, ay kinuha ko ang number niya. Tapos tinext ko ang tito niyang bakla para sabihing nakabili na ako ng kapalit ng phone ni Via. Inutusan niya akong dalhin ang cellphone sa garments shop nila sa bayan kung saan naroon noon si Via. Tindahan yon ng mga tela at sinulid. Nagpasalamat naman noon si Via. May tipid ng ngiti sa akin pero hindi ka agad ako umalis at nakatitig ako sa mukha niya. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Wala. Gusto ko lang sabihin na nabasa ko ang ilang
mga text dyan at kinuha ko rin ang number mo. Bahala ko kasing makipag-textmate sa'yo kung okay lang. Noon ay gumanda ang ngiti niya sabay sabing, okay lang, sige, hintayin ko ang text mo. Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, and though my dream is coming true, and oh, I just fall in love again. And just one touch and then it happens every time. There I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Magic, it must be magic, the way I hold you when the night just seems to fly. Easy for you to take me to a star. Heaven is the moment when I look into your eyes. So I just fall in love again. And just one touch and then it happens every time. There I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. And oh, I just fall in love again. And just one touch and then it happens every time. There I go by, just fall in love again. And when I do, I fall in love with you. 2 weeks na panliligaw bago ako sinagot ni Via. May nangyari kaagad sa amin kasi mahilig siyang sumama sa akin, maging dito sa bahay. Unang pagkakataong sumama siya dito sa bahay ay may nangyari kaagad sa amin. Hindi ako ang una sa kanya. Inamin naman niya na may nangyari na sa kanila nung ex niya. Mabait si Via, Kuya Bono, at masarap pang magluto, lalo na ng laing at iba pang recipe na may gata. Kagad nga silang naging magka-vibes ni Lola eh. Maging si Tita Juna na asawa ni Papa. Minsan kasi ay naisama ko siya sa pulila nung birthday ni Papa. Kasalukuyang nagluluto noon si Tita Juna at kaagad nag-alok ng tulong si Via na hindi naman tinanggihan ni Tita Juna. Si Via pa ang kauna-unahang babaeng na ipakilala ko sa pamilya ko, Kuya Bono. Siya din ang kauna-unahang babaeng na iuwi ko dito sa bahay. Pero at that time, aminado ako na hindi ko siya ganoon kamahal. Hindi kasing tindi ng naging damdamin ko para kina Jelly at Emery ang damdamin ko noon para kay Via. Yung tipong hindi ako nabaliw sa kanya. Kaya lang nung bigla siyang makipag-break dahil babalikan na daw siya ng ex niya, nasaktan ako. At parang noon ko palang naramdaman na mahal ko pala siya kung kailan mawawala na siya sa akin. Pero nung araw na yon na kausapin niya ako ng harapan at nagpaalam nga na makikipagbalikan siya kay Jimwell, nakangiti pa ako sa pagsasabing okay lang kung siya talaga ang mahal mo eh. Kaso kinagabihan, hindi na ako okay.
Tinatawagan ko na siya at kinukumbinsi kong bumalik na lang siya sa akin. Sinabi ko pang isasagad ko ng pagmamahal ko sa kanya, pero si Jimwell pa rin ang pinili niya. At sa pangatlong pagkakataon, Kuya Bono, ay umiyak na naman ako dahil sa bigong pag-ibig. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadaraman ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Hindi ko na kaya ang humanap pa ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba, kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa. Di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Pero hindi naman nagtagal ang bitterness ko dahil sa pag-iwan sa akin ni Via, kasi after 9 days lang, nakilala ko naman si Christy. Unang linggo pa lang ng klase nung 4th year na kami, kaklase ko siya sa isang minor subject, taxation. Accountancy ang course niya, kami ay computer engineering. 5 lang silang babae sa klase namin. Yung 4 ay mga datihan na, mga ComEng students din sila. Si Christy lang talaga ang bago sa mga babae noon. Naawa lang ako noon sa kanya, Kuya Bono, kasi pakiramdam ko na OOP siya. Wala kasing kumakausap sa kanya. Hindi siya pinapansin kahit ng mga girls. Dahil siguro sa mas mababa pa sa simple ang pananamit ni Christy. Kumbaga, baduy siyang manamit at halatang luma ang karamihan sa mga sinusuot niya. Hindi rin magkakatugma madalas ang mga kulay. May itsura din sana si Christy, Kuya Bono, pero dry ang buhok at balat niya. In short, halatang mahirap siya. At iyon marahil ang dahilan kung bakit wala siyang kaibigan. Kaya isang araw nga, tinabihan ko siya. Wala pa kaming instructor noon at nakipagkilala ko sa kanya, pero may pagkasuplada pa pala kahit hindi naman kagandahan. Tinanong ko pa kasi kunwari kung anong pangalan niya, kahit alam ko naman na dati kasi narinig ko na sa roll call nung unang araw pa lang ng klase namin. Aba, inirapan lang ako. Suplada ka pala eh, sabi ko pa. Pero inirapan lang ulit ako. Alam mo, Christy, may binabagayan ng pagsusuplada. Tingnan mo ko, hindi ako gwapo kaya friendly ako. Kaya dapat ikaw, friendly ka din. Alam kong narinig niya ang sinabi ko, Kuya Bono, pero hindi siya nag-react. Kahit pasuplad ang sulyap ay hindi niya na ginawa. Pero naggulat ako after one day. MWF kasi yung klase namin ng taxation.
Dumating siya ng late. May mga bakanting upuan sa gitna na pwede niyang upuan sana, pero sa akin siya dumiretso, sa bandang likod kami. At pinaalis pa niya si Jerome sa tabi ko kasi dun daw siya uupo. Umalis naman si Jerome at ang sabi ko, hindi ka lang pala suplada, no? Bossy ka pa. Hindi siya nag-react. Binuksan niya ang notes niya at nagsimulang mangopya sa blackboard. At natapos ang klase na yun na hindi niya ako kinausap o nag-react man lang sa mga sinasabi ko. Kinakausap ko kasi talaga siya, Kuya Bono, pero hindi siya sumasagot, na para bang wala siyang naririnig. Nung matapos ang klase namin, walang imik siyang umalis at walang lingon din sa akin. Napapangiti na lang ako noon, Kuya Bono, sa kawirduhan ni Christy. Pero hindi ko sukat akalaing after 3 months ay magiging kami. Isang araw ng Biyernes noon, katabi ko siya the whole time sa classroom. Noong umalis na ang professor namin sa taxation, may inilabas siyang nakatiklop na kulay pink na papel mula sa bag niya. Inilapag niya yon sa armrest ng upuan ko at saka walang imik na umalis. Binuksan ko naman ang papel at may maiksing message siya. Ganito ang message. Dear Augusto, mahal na kita. Kung mahal mo din ako, dumating ka bukas sa Ipo Dam View Deck, 4 p.m. Ihintayin kita. Kung hindi ka darating, hindi na ulit ako tatabi sa iyo sa upuan. Iiwasan na kita. Pero sana dumating ka. Umaasa, Christy. Nagpunta ako, Kuya Bono, pero wala siya sa view deck na una kong pinuntahan. Hiningal pa ako sa paglipat sa isa pang view deck ng Ipo Dam at nadatnan ko siya doon. Halos hindi ko siya nakilala kasi nakaayos siya. Nakalipstick pa at gumanda siya, Kuya Bono. Akala ko hindi ka na darating. Tila nahihiyang sabi niya. Di mo sinabing dito pala eh. Galing pa ako sa kabila. Sorry. Birthday ko ngayon, Augusto. Pwede Agus na lang. Palayaw ko. Okay, Agus. So, dumating ka, which means, mahal mo din ako. Eh, parang ganun na nga, pero hindi pa tayo lubos na magkakilala, Christy. 3 months tayo magka-seatmate, pero hindi mo mula ako kinakausap. Sasama ako sa'yo kahit saan. Kung gusto mo, magsama na tayo. Ha? Teka lang, Christy, ano bang virgin pa ako, Agus? Yun lang ang may pagmamalaki ko. Gipit lang ako ngayon at tatapatin kita. Kailangan ko ng matitirahan. Kahit pang ilang buwan lang. Gagraduate naman ako sa October eh. Octoberian ka pala. Magpipitong taon na ako sa college, Agus. Sa wakas, magtatapos na ako. Pero ngayon talaga, kailangan ko ng tulong mo. Alam ko kasing mabait ka. Pwede kitang pagkatiwalaan. Sana huwag mo akong biguin. Isa pa, sa loob ng 3 buwan na magka-seatmate tayo. Oo, hindi kita kinakausap pero lihim kitang minamahal. At sana, ang pagdating mo dito ngayon ay nangangalhulugang mahal mo rin talaga ako. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita kailan paman. Huwag kang mag-isip na ano paman. Mga paliwanag mo'y di
kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Gulat si Lola Luning nung bigla kong iuwi si Christy makaraan ng isang araw mula noong mag-date kami sa Ipo Dam. Lunes ko siya sinundo at nagsama kami na parang mag-asawa ng 3 buwan. Totoong virgin siya, Kuya Bono, pero may pagka-misteryosa talaga siya. Hindi siya palakibo at parang malayo din ang loob niya kay Lola kahit na nag-e-effort na si Lola para maging close sila. Nagtapos nga siya ng October. Naghanap kaagad ng trabaho at madali itong napasok sa isang retail store bilang cashier. Masipag siya at maasikaso, Kuya Bono. Maaga siyang gumigising, magluluto na ng almusal, ihahanda niya na lahat ng kailangan ko bago siya pumasok sa trabaho. Malinis at masinop din siya sa bahay pero bigla siyang nawala. Isang umaga paggising namin ni Lola, walang almusal sa mesa. Pagpasok ko ng banyo, hindi basa ang tiles. Ibig sabihin ay hindi naligo si Christy bago umalis. Kaya lang wala ang kanyang tuwalya na laging nakasampay ng maayos sa dingding ng banyo. Kinabahan ako, Kuya Bono, kaya humangos ako pabalik ng kwarto. Pero bago ko pa mabuksan ang closet upang tingnan sana kung may damit pa siya doon, ay narinig ko ang pagsigaw ni Lola sa pangalan ko. Pagbukas ko ng closet, isang damit lang ni Christy ang nakita kong naiwan doon. Yun lang binili kong bestida na hindi naman niya kasi nagustuhan. Maya-maya pa'y nasa pinto na ng kwarto ko si Lola at ang sabi niya ay nawawala daw ang kanyang pera at mga alahas. Alam na alam ni Lola ang gagawin niya sa mga ganong pangyayari. Hinila niya ako sa police station at doon ay pinablatter niya si Christy. Pagkatapos namin sa presinto ay sumaglit kami sa retail shop na pinagtatrabahuan ni Christy pero wala siya doon at siya ang topic ng mga katrabaho niya. May nawawala din daw kasing pera sa kaha nila. Hindi ko iniyakan si Christy, Kuya Bono, pero ibang panlulumo ang dinulot niya sa buhay ko sa edad na 20. For the first time ay nakarinig ako ng masakit na salita mula kay Lola at maging sa mga tito ko na kahit taga ibang lugar sila ay dumating sa bahay upang pagalitan ako. Yung kapatid ni Lola, si Lolo Mario, nagpanting ang tenga ko sa pagkakasambit niya ng pareho kayo ng mama mo, pareho kayong bobo. Gusto kong sumagot noon pero nagtimpi ako. Malaking halaga kasi ang nawala kay Lola. Iba pa ang mga alahas niyang bigay lahat ni mama. Si mama naman pinagsabihan lang ako. Dapat daw kinikilala ko muna ang mga taong inuuwi ko sa bahay. Masama din ang loob ko noon, Kuya Bono, kasi parang lumalabas na ginusto ko yung nangyari. Hindi rin ako tumigil noon sa paghahanap kay Christy kahit na
kami na noon ni Juliana nakaklase ko. Oo, naging kami ni Juliana kahit na hayagan niyang sinabing magpapanggap lang kami para lubayan siya ng ex niya. Natakot ako nun, Kuya Bono, pero nagpakatanga ulit ako dahil hindi pwedeng palagpasin ang isang kagaya ni Juliana. Siya ang pinakamaganda at pinakasexy kong girlfriend, Kuya Bono. Pumayag ako sa kondisyon niya na magpanggap kami kasi sabi niya, makukuha ko naman daw ang gusto ko sa kanya bilang kapalit. Kaso yung pagpapanggap namin ni Juliana ay nauwi sa totohanan. Na-fall na rin siya sa akin at naging kami hanggang bago ako makagraduate sa aking 5-year course. Inabot din kami ni Juliana ng mahigit 1 taon pero hindi ko siya pinigilan nung magpaalam siyang mag-abroad sa Dubai. Alam kong katapusan na rin yan ng relasyon namin kasi wala akong tiwala sa long distance relationship na ako at isang kagaya niya ang involved. Kaya nung mag-flight siya, papuntang UAE, tinanggap ko agad na hanggang dun na lang kami. At hindi ako nagkamali, Kuya Bono, kasi hindi na ako nakatanggap ng kahit isang chat man lang mula sa kanya. After 4 months niya sa Dubai, iba na ang relationship status niya. In relationship na pero hindi sa akin kundi sa isang napakagwapong Egyptian. Medyo masakit pero madali kong natanggap kasi paano ba kami nagsimula? Di ba sa pagpapanggap lang naman? Yun yung relasyon, Kuya Bono, na hindi ko pinanghinayangan kahit pa si Juliana ang pinakamaganda at pinaka-sexy sa lahat ng nagdaang jowa ko. Nagtatrabaho na ako sa isang lending company. First job ko yun, Kuya Bono, dyan lang sa bayan. Noong mapansin ko naman si Marisha, napansin ko in the sense na napahanga ako sa kagandahan at kasimplihan niya. Talagang nag-glow up siya, Kuya Bono. Schoolmate ko siya ng elementary at high school pero ahead ako sa kanya ng 1 taon. Wala naman siyang dating noon pero nung Christmas party ng SK dito sa village at nag-attend ako, napansin ko siya. Siya ang taga-kolekta noon para sa fundraising kasi official siya. Niligawan ko kaagad, Kuya Bono. Siya yung unang babaeng formal kong niligawan kasi nagpupunta ako sa bahay nila kapag gabi. Magugulo ang mga kapatid niya pero hindi pala imik ang tatay niya. Pangitingiti at patangu-tangu lang sa akin. Sinagot ako ni Marisha after 3 weeks ng panliligaw ko sa kanya. Nung first month sa rin namin, inaya ko siyang mag-date. Sumama naman. Dinala ko siya sa isang hotel at naninigas siya noon. Parang takot na hindi ko mawari. Pagkatapos ng nangyari sa amin ay umiyak siya. At ang sabi niya ay, panagutan ko daw ang ginawa ko sa kanya. Pag-uwi namin, Kuya Bono, pinatawag ng nanay niya si Lola. Humarap naman si Lola kahit na medyo naiinis siya sa akin. Tinawagan din namin noon si Mama at ang sabi ni Mama, ikakasal daw kami pag-uwi niya galing ng Malaysia. Di nagsama na kami ni Marisha dito sa bahay pero ayaw niyang magbuntis hanggat hindi pa kami nakakasal kaya nagkokontrol kami. Kondom sa akin, pills naman sa kanya. Kaya lang parang hindi talaga kami nakatadhana ni Marisha kasi nagka-problema si Mama sa Malaysia. Hindi siya nakauwi sa araw na sinabi niyang pag-uwi niya. Hindi niya dinetalye sa amin ang dahilan ng problema niya sa Malaysia. Basta't ang sabi niya ay matatagalan pa bago siya makauwi.
At naubos na rin daw ang pera niya dahil sa kanyang kaso doon. In short, wala kaming pera para sa plano naming kasal ni Marisha. At noon na siya nagsimulang magbago. Naging tamad dito sa bahay pero sumipag sa pagtitinda ng kung ano-ano. Nag-aral din siya ng cosmetology and hairstyling at noong makapagtapos ay nagsimula siyang rumakit. Manicure, pedicure, mag-rebond at nag-home service siya. Kumikita na siya pero sa kanya lang ang pera niya kahit naggaling naman sa akin ang pinambili ng mga gamit niya. Noong 24th birthday ko, niregaluhan ako ng boss ko ng tuta na golden retriever. Dati na akong magiliw sa mga aso, Kuya Bono, kahit nung bata pa ako. Actually, lumaki ako na aso ang best friend ko sa bahay. Kaso nung mamatay ang aso ko nung grade 6 ako, matagal akong nalungkot at mula noon ay hindi na ako pinayagan ni Lola na mag-alaga ng aso. Nadidepress daw kasi ako. Yung golden retriever na regalo sa akin ng boss ko ay pinangalanan kong Bailey. Yun din ang pangalan ng isang aso sa 2019 movie na A Dog's Journey. Parang si Bailey ang naging baby ko noon. Inaalagaan namin siya ni Lola. Minahal na parang tao. Pero namatay ito sa kamay ni Marisha. Nginat-ngat kasi ni Bailey ang wire ng plancha, yung ginagamit sa pang-reband ni Marisha. Sa galit ni Marisha ay hinampas niya si Bailey at tinangkang huliin para itapon sa labas ng kusina, pero nung ihagis niya ang tuta ay nakagat siya sa kamay. Siguro lalong nagdilim ang paningin ni Marisha noon kaya yung isang kasirolang kumukulong tubig na ihahalo sana niya sa pampaligo niya, ibinuhos niya kay Bailey. Ito ay kwento na lang sa akin ni Marisha kasi wala ako noon. Busy ako noon para sa New Year's party sa office. Pagdating ko ng bahay, patay na si Bailey at lapnos ang magagandang balahibo niya. Mabait akong lalaki, Kuya Bono, at mapagtimpi din naman, kaya lang sa sobrang awa ko sa aso ko, nabugbog ko si Marisha. At yun ang dahilan kung bakit iniwan niya ako. Nung oras ding yun, matapos ko siyang saktan, ay nag-alsabalutan siya. Nagsisi din kaagad ako, nagsorry ako, nagmakaawang patawarin ako sa nagawa ko, pero galit na galit siya. Marami siyang sinasabi, wala daw akong kwenta, wala daw siyang kinabukasan sa akin, buti na lang daw at hindi pa siya buntis. Iniwan ako at umiyak ako ng sobra, Kuya Bono. Sobra ang pag-iyak ko, pero hindi lang dahil sa pag-iwan sa akin ni Marisha, kundi dahil din sa sama ng loob ko sa ginawa niya sa aso ko. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, ay nag-try pa rin akong suyuin si Marisha noong humupa na yung galit ko at natanggap ko na ang pagkawala ni Bailey. Ilang beses akong nagpunta sa kanila pero hindi niya ako hinaharap. Panglimang punta ko noon ay napilitan siyang harapin ako para sabihin lang na, "Bakit babalik ka ng balik? Hindi na kita hinaharap dahil ayoko na. Bakit hindi mo bagets?" "Marisha, mahal kita, kaya ako bumabalik-balik. Gusto kong bumalik ka na." "Mahal? Pues, mahal din kita, Agus. Pero kaya kong patayin ang pagmamahal na to kasi wala akong mapapala sa pagmamahal na yan kung hindi ko naman matutupad yung pangarap ko. Utak ang gagamitan ko, Agus, para sumaya ako sa buhay ko, hindi puso. Kahinaan ang magmahal, Agus.
Tandaan mo yan. Tingnan mo yung sarili mo. Mukha kang tanga sa kapupunta dito. Kasi mahal mo ako. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ayaw na nga sa'yo ng tao, nagsusumiksik ka pa. Use your utak. Nakapag-aral ka pa naman. At ako, kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Wala akong future sa'yo, Agus. At wala akong balak na tumandang nagkukuskus ng kuko kapalit ng 50 pesos. Kalimutan mo na ako. May boyfriend na akong afam. At kung tututuhanin niyang pakasalan ako, sa Amerika na ako titira. At daglian kong kakalimutan ang araw na minahal kita. Gets mo na? Pero Marisha, kahit isang chance na lang, please, bumalik ka na. Mahal na mahal kita. Makulit ka pala eh. Hindi ko kailangan ng pagmamahal, Agus. Pera ang kailangan ko. Utak ang gagamitin ko. At dapat ikaw din. Bakit, Agus? Bakit sa tingin mo iniligay sa mas mataas na bahagi ng katawan ng utak natin at ang puso natin sa mas mababa? Kasi utak ang dapat masunod. At kahit mahal kita, hindi na ako babalik sa'yo. Umuwi ka na at huwag ka na makabalik-balik dito dahil nagsasayang ka lang ng oras mo. Unting pumapatak nang di alam ang luha. Ayokong ganito, mahal tingin mo, nahihirapan ang puso. Sinundan ka ng kung saan at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo. Sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit napilitin ka, wala na ba akong pag-asa ba? Tingin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Labis mong sinaktan ako, sobrang nahihirapan. Oh, kahit ba habulin ka, kahit ba pilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ko makakaya na sa akin ay lisanin. Aking hinihiling muli ay tanggapin, dalangin ang pusong sumisigaw. Labis na nasaktan ako. Si Faith naman, Kuya Bono, ay single mom, gaya ni Mama. Ka-office mate ko siya pero siya ang pinakabago noon. Natuwa ako sa kanya kasi kumikera siya. Maingay, malakas ang boses at malutong tumawa. Mahilig din siya magkwento ng mga green jokes sa mga dalagang office mate namin kaya talagang sumaya ang office namin noong dumating si Faith. Nung birthday ni boss, may handaan. Tinawag si Faith para mag-joke. Parang icebreaker lang kaso nahihiya siyang tumayo noon sa harap at magsalita sa mic. Kaya sabi ko sa kanya noon sa tonong pabiro lang, "Sige na Faith, mag-joke ka na. Pag napatawa ko ng 3 beses, ako na ang magiging tatay ng anak mo." Nag-react ang mga katrabaho ko sa joke ko na yon. Napilitang mag-joke sa mic si Faith noon at tumawa ako ng higit pa sa 3. Maya-maya pa nagsalita si boss sa mic at ang sabi niya,
Alam niyo siguro na dati akong pastor. Pwede ko kayong ikasal ngayon na, Agus at Faith. Ay sir, hindi ako pumapatol sa virgin. Mabilis na sabad ni Faith. Ako virgin? Sagot ko pero sumabad si boss. Faith, mukha lang virgin yan kasi mukhang inosente pero bad boy yan sa chicks. Pabirong sabi ni boss. At yung naging relasyon namin ni Faith, Kuya Bono, ay nagtagal naman ng 1 taon. Relasyong nagsimula sa biruan na nagtapos din sa mapagbirong katotohanang hindi ko pala siya pwedeng pakasalan dahil kasal na siya. Inamin niya sa akin pero binili niya akong huwag ko daw sasabihin sa mga office mate namin dahil ang una niyang kwento noon ay single mom siya at hindi siya kasal. The next day, nag-resign siya at lumipat sa Maynila. At mula noon na hindi na ulit kami nagkita at nagkausap pa. Blinak niya ako sa social media at naging masakit din yon para sa akin kasi daddy na ang tawag sa akin ng anak niya. Kaya lang umaasa pa daw siyang babalikan siya ng ama ng anak niya. Kailangan lang daw niyang maghintay at magdasal. At ako sa buhay niya ay balakid daw sa pag-asa niyang muli silang mabuo bilang pamilya. Pitong babae na ang dumaan sa buhay ko. Ang tanging hiling ko sa Diyos mula nung unang simbang gabi hanggang matapos ang Misa de Gallo noong Pasko ng 2019 ay sana kung may darating man ulit ay yun ng babaeng ihaharap ko sa kanya para sa isang banal na sakramento ng kasal. Nagtino na rin ako, Kuya Bono. Natuto na akong magkontrol. Hindi na ako naging padalos-dalos sa panliligaw. Kahit na malakas na ang tama ko noon kay Angeline na pinsan ng office mate kong si Analu. Simple ang kagandahan ni Angeline, Kuya Bono, at nakakagaan ng loob ang kanyang ngiti. In love na ako sa kanya at pansin kong parang may tama din siya sa akin. Maayos niya akong pinakikitunguhan sa tuwing napapadaan ako sa apartment nila na malapit lang kasi dito sa amin. Wala pa rin siyang boyfriend noon at ayon kay Analu, sabi daw ni Angeline ay naghihintay lang daw ito ng isang kagaya ko. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. January 4, 2020, tumawag si Mama. Sabi niya ay magpapadala daw siya ng pera na pambili namin ni Lola ng ticket papuntang Malaysia para magkita-kita kami. Dati naman na kaming may passport ni Lola, Kuya Bono, kaya naging madali lang kaming nakaalis papuntang Kuala Lumpur. Akala namin ni Lola ay simpleng bibisita lang kami kay Mama. Iyon pala ay ikakasal siya sa isang Muslim. At sa kasal ni Mama ay hindi ko inaasahang makikita ko ang aking tadhana. Ang babaeng pinakasalan ko rin nito lang August 2021.
Balik muna tayo sa tagpo ng pagkikita namin sa reception ng kasal ni na Mama. Hindi ko kaagad siya namukhaan dahil malaki ang pinagbago niya. Gumanda siya ng sobra sa ayos ng buhok maging sa pananamit. Pero nung titigan ko siya, nasiguro kong siya talaga. Isa pa yung napansin kong hindi siya komportable kapag nakatingin siya kay Lola. Dumaan ako sa likod niya at kinalabit ko siya. Nagulat siya nung mapalingon siya sa akin. Gulat na parang maiiyak. Kasunod nun ay humakbang siya ng mabilis palabas ng venue, pero sinundan ko siya at nung maabutan ko siya ay kinabig ko ang kamay niya. Wala ka man lang ba sasabihin? Tanong ko. Inayos niya ang sarili niya tsaka siya nagsikap na makipagtitigan sa akin. Patawad sa mga kasalanan ko, Agus. Pero babalik talaga ako sa inyo kaso may nagsabi sa akin na wanted ako kaya hindi ako makauwi. Pero yung kinuha ko sa inyo, babayaran ko ngayon din. Kung gusto masamahan mo ako sa bangko, magwi-withdraw ako. Bakit mo nagawa yun, Christy? Nagtiwala kami sa'yo. Mahabang kwento, Agus. Magulo ang pamilya ko noon. Mismong tatay ko gusto akong gahasain. Sinunog ko ang bahay namin dahil sa galit ko sa kanya. Pinaghahanap niya ako noon kaya ako nakitira sa inyo. Mahabang kwento, Agus, pero gusto kong magbayad. Gusto kong mabawasan ng guilt sa dibdib ko. Napalitan ko na yung bahay namin. Nakapagpatayo na ako ng bagong bahay para sa kanila. Doon din nakatira yung anak natin. Anak natin? Oo. Buntis ako nang umalis ako sa inyo. Pero pagkapanganak ko, iniwan ko kay nanay si Jeremy at nag-abroad ako dito. Maganda ang trabaho ko dito, Agus. Kahit doble o triple, babayaran ko yung atraso ko sa inyo ni Lola. Mapatawad nyo lang ako. Christy, yung anak natin, yun ang mahalaga sa akin. At saka, ikaw, may asawa ka na ba? Wala. Hindi ko kayang magmahal ng iba kasi may laman pa ang puso ko. Sino? Yung seatmate ko sa taxation na hindi ko kinakausap for 3 months. Noon, Kuya Bono, ay napangiti ako. Totoo? Mahal mo pa ako? Nakita kong ngumiti siya pero kasabay nun ay ang pagkahulog ng luha sa magkabilang pisngi niya. Sana, Agus, mabigyan ako ng chance na bumawi sa inyo ni Lola. Sana makapagsimula ulit tayo. Hindi ko na sinagot ang sinabi niyang yun, Kuya Bono, dahil niyakap ko siya ng mahigpit. At kasunod nun ay ginawaran ko siya ng isang masuyong halik sa labi. Noon din sa Kuala Lumpur, Kuya Bono, ay nakausap namin si Lola. Pati si Mama nakakilala pala ni Christy pero hindi lang sila close. Ang ka-close talaga ni Mama ay yung office mate ni Christy na siyang kasama niya noon na nag-attend sa kasal ni Mama. Nawala agad ang galit ni Lola nung sabihin kong may apo na siya kay Christy. After 7 days ay umuwi din kami ni Lola at inasikaso namin ang pagkansela sa demanda niya laban kay Christy. Malugod namang tinanggap ni Lola ang perang kapalit nung kinuha ni Christy mula sa kanya. Kailangan kasing malinas ng record ni Christy para makauwi na siya ng walang aberya.
After 1 month nga, Kuya Bono, ay nakauwi si Christy at dumating siya dito sa bahay kasama ang anak namin na si Jeremy. Nakahawig ko talaga. Kuhang-kuha niya ang flat kong ilong pero pati ang aking magandang ngiti at magagandang ngipin. Agad namin inasikaso ni Christy ang application namin para sa aming kasal. Natapos naman pero kailangan ding bumalik si Christy ng Malaysia para makapag-file ng indefinite leave. Kaso buwan ng Marso ay nagka-pandemic na at hindi na siya nakauwi para sana sa kasal namin. Nito lang May 2021 siya nakauwi at July ay natuloy ang aming kasal. Nakapagsama naman kami ng 4 na buwan bago siya muling bumalik ng Malaysia noong November 2021. Sa ngayon ay kasama na namin ni Lola si Jeremy na anak namin ni Christy. Mahirap ang long distance relationship, Kuya Bono, pero mabuti na lang at nandyan ang Facebook Messenger at video call service. Kaya't para lang din kami magkasama ni Christy dahil walang araw na hindi kami nakakapag-usap. Maraming tukso sa paligid pero nagsisikap akong huwag magkamali. Mabait ang papa ko pero hindi ko siya gagayahin sa pagiging marupok niya at sana kayo din mga kahugot na may asawa na. Lahat ng mga ex ko may mga asawa at anak na rin silang lahat. Si Marisha ay mayaman na kasi nakapag-asawa ng matandang Amerikano pero balita ko'y sinasaktan siya nito. At alam kong okay lang yun sa kanya kasi ang mahalaga nga sa kanya ay pera. Basta't ako, simple man ang buhay namin ay ramdam ko ang saya, lalo na kapag magpo-for good na ang aking asawa sa August 2022. Hanggang dito lang, Kuya Bono, sana
Talagang nakaka-bad trip yung napakinggan kong quality ng recording natin. Well, anyway, pasensya na. Promise, hindi na po mauulit mga kahugot ang ganitong klase ng recording. At sa kahugot na Agus, maraming salamat sa permit mo pa rin sa amin na i-play o i-upload ang iyong kwento. Pasensya ka na talaga. And thank you for sharing your story. Napakaganda naman, puno talaga ng lesson. Naaangkop talaga sa iyo yung theme song ng Kahugot Channels natin, ang ano ba title nito? Kahugot Theme, kanta ni Thania Onciano ng Cagayan. Okay? Talagang dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Maraming kabiguan bago natin matagpuan ang the right one. At yun ay binigay naman sa'yo. And I think she really is the best for you. Kahit na hindi maganda ang inyong naging kwento nung una, but she promised naman na babawi sa sayo at magsimula ulit kayo. And I guess nakapagsimula na kayo. And sana kayo makauwi na siya at nang sa ganun ay masulit nyo ang quality time together ng inyong buong pamilya. Okay? And please, Kahugot na Agus, patuloy lang sana sa pagiging faithful and loyal sa iyong asawa at sana'y panggayahan ka ng iba pa, kagaya ng hiling mo. Okay? Congratulations, you're a good man. And hindi mo nabigyan ng emphasis yung relationship mo sa father mo. Pero it's okay because nabanggit mo na hindi mo siya panggagayahan sa pagiging marupok niya. Congratulations again and thank you for sharing your story dito sa DKB. At ngayon sa inyong mga pinakahihintay na shoutout. Shoutout kay Ameline Galasinao at shoutout sa pinakamamahal kong anak na si Giselle from your mother Leslie Katembung. Norbert Salcedo, shoutout to you dito sa Riyadh. Mula ito kay Aaron Lee. Jennifer Balagan, shout out to you. Also to Jane Vin Quaresma, Juvenile Luga of Tumawini, Isabela. Shout out din kay Will Joe Ramos, Samuel Granel of Tabuk City, Kalinga. Shout out sa family ko sa Cordon, Isabela, Medina family at sa asawa ko na nasa La Union, Reynaldo Gomez at ganoon din sa mga anak namin. Mula ito kay Emma Medina Gomez. Shout out sa kay Kahugot na si Chi Vlogs. Sender din po siya ng story sa SIT Somewhere in Time at siya ay nakikiusap na kung pwede ay isubscribe nyo din ang kanyang YouTube channel. Ang spelling ng kanyang YouTube channel ay CHIEVLOGZ, Chi Vlogs. So mga Kahugot, please subscribe sa ating Kahugot na si Chi. Shoutout din kay Crystalline Kaylin o Christiana Kaylin Gaspar. Shoutout sa iyo. Ganun din kay Bing de Guzman. Salamat sa no skip ads. Jeanette Hamandre, Marivic Parungaw of Delfinabano. Ay, teka, mali. Pasensya na. Marivic, next time pakiayos sa pagtatype, Marivic Parungaw Delphine of Kingdom of Saudi Arabia. Pasensya na. Angeline Ormanita, Gracial Tapulaw, Family Simangan sa Palayag Amulong mula kay Kimi Ordan. Shoutout sa mga kapatid ko sa Tarlac City at sa asawa ko na si J.R. Raul Torres mula kay Aiza Torres. Renren Tapero, back to work daw. Sige Renren, payaman lang ng payaman. Branch Jason of South Korea, shoutout to you. Shoutout sa mga barista mula kay Gio Babaran of Saudi Arabia. At shoutout sa asawa ko, Carla Aguinaldo, at sa anak ko na si Arnav Rayleigh of Lupao, Nueva Ecija, mula kay Mark Jason Naranjo. At kay Lilibeth Balunsat Sabado of Minagbag, Quezon, Isabela. Hindi to paunahan Kahugot. Well, kung mauna ka man, huwag mo kalimutang banggitin ang salitang shoutout para kung pasok ka sa first 20 ay tiyak mapapasali ka sa susunod na shoutout. Muli mga Kahugot, maraming salamat sa paglalaan ng oras para sa ating programa. Hanggang sa muli. Stay healthy Kahugot, stay safe, and God bless us all.